Pag-aralan naman natin ngayon yung mga combo na pwede mong gawin kay Gusion. Pero bago yan, gusto ko lang munang ipaliwanag yung concept ng combo ni Gusion. Para kahit hindi nyo kabisado yung combo, alam nyo yung mga options nyo pagdating ng clutch moments. Eto nga din pala yung timestamp ng video to. Hindi ako fast hands kaya pinag-aralan ko talaga na maigi kung paano mababawi ng mechanical skills yung pagiging slow hands ko. Kaya kung slow hands ka din katulad ko, may pag-asa pa tayo. Kailangan lang nating intindihin maigi yung mechanics ni Gusion. Nahahati sa dalawang parte yung combo ni Gusion. Una yung pag-release ng dagger, pangalawa yung pag-recall ng dagger. Wala namang problema sa pag-release ng skill 2 mo. Ang mahirap sa combo ni Gusion ay yung pag-release ng skill 1 mo. Yan kasi yung magiging deciding factor kung matutuloy ba yung combo o hindi. May dalawang option ka sa pag-release ng skill 1 mo. Una, pagkatapos mong gumamit ng ulti. Bakit pagkatapos? Kasi nare-reset yung mga skills pag nag-ulti ka. Kaya kahit tumama na yung skill 1 mo pag nag-ulti ka, mare-reset lang din yan. Pangalawa, bago ka mag-ulti. Iniisip mo siguro, bago? Akala ko ba nare-reset ng ulti mo yung skill 1 mo? Tama naman, nare-reset naman talaga pero naisip ko kasi nung ginagawa ko yung tutorial ko sa Flicker ulti ni Chou, kung gumagana to kay Chou, paano kaya sa skill 1 ni Gusion? At gumagana nga siya. Pwede kang mag-ulti habang nagta-travel pa lang yung dagger ng skill 1 mo para mauuna yung ulti mo bago tumama yung skill 1 mo. Kailangan mo lang i-take note na para magawa to, kailangan nasa maximum range ka ng skill 1 mo. Napakatuling kasi mag-travel nung dagger sa skill 1. Kaya kung malapit ka lang, mas mauunang tumama yung skill 1 mo kaysa sa pag-uulti. Ang kagandahan pa dito, wala tong risk. Kahit na hindi mo magawa, ayos lang kasi magre-reset naman yung skill 1 mo. Kaya may chance ka pa rin ituloy yung combo. Punta naman tayo ngayon sa pag-recall ng dagger. May dalawang option ka sa pag-recall ng dagger. Pag malayo ako sa target, skill 1, skill 2 yung ginagawa ko. Tawagin na lang natin tong long range recall. Kasi kung mag-i-skill 2 ka muna bago mag-skill 1, mauunang bumalik sa yung dagger bago ka makaabot sa kalaban. Kung tutukan na combo naman, skill 2, skill 1 yung ginagawa ko. Dahil tutukan to, pag inuna mo yung skill 1 mo, mapupunta ka kagad sa likod ng kalaban. Kahit na on the way pa lang yung mga dagger mo. Kaya may maiksing oras pa yung kalaban para mag-dash o kaya lumakad pa sa lubong. Hindi tulad pag inuna mo yung pag-recall ng skill 2 mo, kahit na makapag-dash yung kalaban, malaking chance na aabutin pa rin sila ng dagger mo. Take note lang natin dito na malaking chance yung ginamit kong term. Kasi minsan, depende pa rin talaga yan sa timing. Tawagin naman natin tong short range recall. Ngayon, i-apply na natin tong mga to sa combo. Hahatiin natin to sa dalawang klase ng combo. Una, yung general combo, tapos yung situational combo. Sa general combo, meron tayong long range, short range, at saka yung double combo. May tatlong option kayo sa long range combo. Una, kung wala namang nakaharang sa target nyo, pwede nyo gawin yung skill 2, ulti, skill 2, skill 1, long range recall, basic attack. Ito yung pinaka-basic na combo ni Gusion. Malamang familiar na kayo dito. Kung medyo crowded naman yung lugar tapos may mga nakaharang sa target mo, ang pwede mong gawin ay mag-skill 2, ulti para makapagpwesto ka sa pagbato ng skill 1, saka mag-skill 1, skill 2, long range recall, tapos basic attack. Parang dito, yung 1-1 yung target ko, kaso ang daming nakaharang. Kaya ginamit ko yung ulti ko pang reposition para sa skill 1 ko. Pangatlo, kung ikaw naman yung naghahabol, ang pwede mong gawin ay mag-skill 2, ulti,
tapos mag-ulti ka ulit para mapaiksi mo yung gap sa kalaban. Saka na mag skill 1, skill 2 kung malayo pa rin yung gap, or skill 2, skill 1 pag abot mo na yung kalaban. Tapos long range recall lang ulit. Para naman sa short range na combo, skill 2, ulti, kung mag-isa lang yung target, pwedeng i-auto-aim mo na lang. Matik kasing sa tabi ng hero mapupunta yan pag nag-auto-aim ka. Pero pag maraming kalaban, manual mo na lang kasi baka sa tank ka mapunta. Saka ka mag skill 2, skill 1, tapos short range recall, basic attack. Sa double combo naman, release recall basic attack, release recall basic attack lang. Ang kagandahan lang dito, 2 beses mo magagawa yung enhanced basic attack mo. Punta naman tayo sa mga situational combo. Unahin natin yung bait combo. Gagawin mo to pag may i-bait kang crowd control na skills o pag gagank yung kakampi mo. Kailangan mo lang patamain yung skill 1 at skill 2 mo, tapos kunyari ko-combo ka talaga, kaya mag-i-skill 1 ka pasugod sa target, pero imbis na mag-skill 2 ka, mag-ulti ka palayo. Saka ka mag-i-skill 2, skill 1, saka ka mag-long range o short range recall, depende sa sitwasyon. Parang dito, dadalaw yung Cho sa lane ko, kaya naisip kong i-bait yung kalaban. Sunod naman natin yung kapatid ng bait combo, yung fake recall. Ito yung gagawin nyo pag i-bait nyo yung mga dodge skills ng kalaban, o kaya yung flame shot o winter truncheon. Ang gagawin nyo lang ay mag-skill 2, ulti, skill 2, skill 1 o skill 1, skill 2 depende sa sitwasyon. Saka nyo gagamitin ulti nyo ulit para magmukhang itutuloy nyo na yung combo. Pag nakita nung kalaban na parang dumadash na kayo, kadalasang ginagamit na kagad nila yung mga pang-dodge na skills nila. Pag ginamit na nila yung mga pang-dodge nila, saka nyo na ituloy yung combo. Pag wala namang crowd control yung kalaban tapos solo lang yung target mo, pwede nyong gamitin tong high damage combo na to. Makikipagharapan ka kasi sa kalaban, kaya mas maganda sana kung solo lang siya at saka walang crowd control yung kalaban pag ginawa nyo to. Ang gagawin nyo lang ay skill 1, tapos skill 1 ulit para tutukan yung maging skill 2 mo, ulti, skill 2, skill 1 kung di namang crowded at confident ka na mapapatama mo yung skill 1 mo, skill 1, skill 2 naman kung gusto mo na kagad i-secure yung skill 1 mo. Saka mag long range o short range recall, depende sa sitwasyon. Pag sanay na kayo sa mga kombong to, pwede nyo nang i-apply yung skill 1 ulti na release kanina. Halimbawa, sa basic combo, ang gagawin nyo na ngayon ay skill 2, skill 1 ulti na release, skill 2, tapos long range o short range na recall, depende sa sitwasyon. Hindi man ikaw yung nanalo last October Epic Skin Raffle natin, okay lang yan kasi meron ulit tayo this month. Simple lang yung kailangan yung gawin. Mag-comment ka lang sa kahit anong video o sa lahat ng video mapapanood nyo na i-upload ko ngayong October. Basta make sure lang na magko-comment lang kayo sa mga videong pinapanood nyo. Kasi tinatag na spam ni YouTube yung mga comment lang ng comment kahit hindi pinapanood yung video. Sayang tuloy yung entry nila kaya konti lang yung nakasali last month. Good luck! Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood. I'm bound by nothing, be it family or destiny.